Napansin niyo ba yung biglang pagbabago sa vibe ni Andrea Brillantes lately? Kung titignan kasi natin yung takbo ng career at personal life ni Blythe over the last few years, di ba parang laging sobrang ingay? Mula sa mga issues na puno ng kulay at drama hanggang sa highly publicized breakup niya with Richie Rivero na umabot pa sa kung ano-anong laundry reveals, parang nasanay na tayong lahat na laging nasa gitna ng bagyo itong si Andrea. Dati, siya yung tinatawag nilang wild child ng generation niya, na fearless pero minsan ay vulnerable din sa gulo ng spotlight. Pero pagpasok ng 2026, naramdaman niya ba na parang biglang kumalma ang paligid? Yung mga social media posts niya naging mas soft at aesthetic at yung aura niya parang ang gaan-gaan na lang bigla. Sa gitna ng katahimikan na yan, may isang new character na pumasok sa eksena na talagang naging usap-usapan. Isang lalaki na hindi galing sa magulong mundo ng showbiz, walang ka-love team, at mukhang walang balak mag-ingay para lang mapansin ng public. Ang pangalan niya ay Francesco Juan Capistrano or sa mga close friends niya, kilala siya bilang Punky. Biglang nag-wild ang internet, hindi dahil sa bagong away or scandal, kundi dahil sa sobrang curiosity kung sino ba talaga ang guy na ito. Sabi nga ng maraming netizens, upgrade daw ito kumpara sa mga ex niya. May mga nagsasabi rin na finally, low-key rich na ang type ni Blythe at hindi na yung mga clout chasers. Pero eto yung tanong na binubulong ng lahat ngayon. Gaano ba talaga kayaman itong si Francesco Juan Capistrano? Isa lang ba siyang simpleng basketball player? Or are we looking at a legitimate crazy rich Asian situation na galing sa prominenteng pamilya sa probinsya? So today, hihimayin natin ang lahat ng details na nakuha natin. Lalampas tayo sa mga nakikita nyo sa Instagram stories at paparazzi shots para malaman ang totoo. Simulan natin sa timeline para maintindihan natin kung paano nag-umpisa ang lahat. Matatandaan natin na after nung messy split niya kay Richie Rivero, yung issue na may kasamang labahin at unwashed clothes drama, sandaling na link si Andrea kay Sam Fernandez. Filipino-Jordanian baller din siya, pero parang transitional phase lang yon o palette cleanser kumbaga, kasi hindi naman nagtagal. Pero noong New Year's Eve 2026 sa BGC Taguig, naging official na ang lahat. Habang nagpe-perform ang SB19 sa background, nag-post si Francesco ng photo sa kanyang Instagram story na talagang nagpapakonfirm sa mga hinala ng fans. Simple lang yung photo. Silang dalawa, magkadikit ang pisngi, welcoming the new year together nang walang masyadong arte. Walang mahabang caption, walang PR statement, basta isang quiet confirmation lang na sila na. Pero bago mangyari to, marami ng sightings na kumalat online. Nakita silang magkasama sa La Union with a group of friends na parang nagtetest pa lang ng tubig. And then, mas naging madalas ang visits ni Andrea sa Lucban, Quezon, kung saan taga doon sina Francesco. This shift represents a massive rebranding para kay Andrea. Dati kasi, yung relationships niya ay nagiging content. Yung Seth Drea ay love team trabaho, at yung kay Richie naman ay naging public spectacle. Pero kay Francesco, ramdam mo na parang private at protected ang relationship nila. Pansin na pansin din ito ng mga netizens sa Reddit at TikTok. Sabi nga ng isang comment, ganda ng aura ni Blythe ngayon. Parang naging soft and sweet girl siya ulit at bagay na bagay sa kanya. Si Francesco Punky Juan Capistrano ay hindi galing sa typical na rags to riches story na madalas nating makita sa mga artista. Ipinanganak siya into comfort at stability. Siya ay 21 years old at galing sa bayan ng Lucban, Quezon. Ngayon, sa Pilipinas, iba ang bigat ng yaman sa probinsya kaysa sa Manila rich. Sa Manila, nandyan yung mga corporate CEOs at tech guys, pero sa province, nandyan yung tinatawag nating landed gentry, mga pamilyang may generational wealth, malalawak na lupain at businesses na nakatatak na sa history ng bayan nila. Isang athlete din si Punky. Naglaro siya para sa Enderun Titans at currently ay nasa roster ng San Juan Knights sa MPBL or Maharlika Pilipinas Basketball League. Kaya siguro tinatawag siya ng fans na low-key rich.
Hindi siya flashy sa social media. Walang photos ng sports cars o stacks of cash sa feed niya, pero yung lifestyle niya ang mismong nagsasalita. Ngayon, sagutin na natin ang tanong ng bayan. Gaano ba talaga sila kayaman at saan galing ang pera? Based sa extensive research natin sa mga business records at local tourism data sa Quezon, ang yaman ng pamilya Capistrano ay naka-anchor sa isang massive asset, ang Batis Aramin Resort and Hotel. Kung nakapunta ka na sa Lucban, Quezon, or kung nagbisita iglesia ka na sa Kamay ni Jesus Shrine, imposible na hindi mo mapansin ang property na ito. Ang Batis Aramin ay hindi lang isang maliit na resort sa tabi-tabi. Ito ay isang 2.5 hectare property na located exactly right across ang Kamay ni Jesus Shrine. Sa real estate terms, ang location na yan ay maituturing na gold mine. Milyon-milyong turista ang bumibisita sa Lucban every year, lalo na tuwing Holy Week at Pahiyas Festival, at ang Batis Aramin ang premier accommodation sa area na yon. Na-establish ito way back in 1997 pa ng pamilya nila. Ibig sabihin, nearly 30 years na itong nag-o-operate ng malakas. Isipin niyo yung stability ng ganong negosyo. Ang mga showbiz careers pwedeng mawala in a year. Ang mga influencers pwedeng malaos overnight. Pero ang isang 2.5 hectare resort na nag-survive ng economic crisis at pandemic, yan ang tinatawag nating generational wealth. Ang balita nga, si Chicoy Capistrano, ang father ni Francesco, ang active sa pagmamanage nito ngayon. Deeply rooted sila sa community at sila yung klase ng pamilya na kilala at nirerespeto ng lahat sa bayan nila. Ang wealth ni na Francesco ay passive at structural, nasa lupa, nasa building at nasa pangalan na ng pamilya. Kaya hindi nakakagulat na kaya nilang sabayan ang lifestyle ni Andrea, 'di ba? Remember, si Andrea ay multi-millionaire din naman on her own rights na bumibili ng sariling designer bags at nagpapatayo ng sariling bahay. Hindi niya kailangan ng sugar daddy. Ang kailangan niya ay isang equal. At kay Francesco, nahanap niya yung taong hindi mai-intimidate sa success niya kasi meron din siyang sariling safety net. Isa sa mga biggest issues na hinarap ni Andrea sa past relationships niya ay ang drama with the families o yung mga user allegations. Palaging nag-aalala ang fans na baka ginagamit lang siya ng mga lalaki for clout or pera. Pero iba talaga ang narrative pagdating kay Francesco. Just recently, nag-viral ang isang TikTok video na talagang nagpakilig sa fans. Hindi lang ito video ni Andrea at Francesco, kundi video ni Andrea na sumasayaw kasama ang mom ni Francesco na si Mommy Gert Capistrano. Sumasayaw sila sa Chanel Dance Challenge at mukhang super close na sila. Yung fact na ang Capistrano matriarch, isang respected business owner sa Quezon, ay wini-welcome si Andrea sa home nila, sumasayaw kasama niya at tinatrato siyang parang pamilya, sobrang laking bagay niyan. It legitimizes the relationship at parang sinasabi sa public na tanggap namin siya kahit ano pa ang past issues niya. And let's be real, alam naman nating lahat na may baggage na dala si Andrea. Alam natin ang mga kwento, yung grooming allegations with Daniel Padilla, yung cheating accusations na binato sa kanya, at yung mga mean girl narratives. Mula sa pagiging girl na umiiyak sa livestream dahil sa issue, ngayon ay nagiging lady na siya na hino-host sa isang malawak na resort ng isang desente at pribadong pamilya. Hindi natin maiwasang mag-compare sa mga nakaraan, di ba? Kung titignan natin nung sila pa ni Richie Rivero, the vibe was very celebrity couple talaga. Laging naka-matching outfits, courtside dates na maraming cameras, pero parang laging may halong tension. Kay Seth Fedelin naman, sweet naman sila noon, pero trabaho kasi yun eh. Love team sila, kaya ang relationship nila ay nakatali sa ratings ng kadenang ginto. Pero with Francesco, it feels like quiet luxury. Pansinin niya, hindi naman pinupost ni Francesco si Andrea every single day para lang magpapansin. Naka-curate at personal pa rin ang Instagram niya. Hindi siya nagtatry maging influencer at hindi niya ginagamit ang millions of followers ni Andrea para magbenta ng merch or mag-promote ng vlogs.
That is the ultimate sign of being rich enough. Kapag dinedate mo ang isang superstar at hindi mo sinusubukang pagkakitaan ng fame niya, ibig sabihin lang nun ay hindi mo kailangan ng pera niya. Para sa mga fans ni Andrea, ito na siguro ang greatest relief na naramdaman nila. Finally, nakahanap siya ng guy na nagdadala ng peace, hindi problems. Guy na nagdadala ng assets, hindi utang. Guy na nagdadala ng family acceptance at hindi family drama. So, para sagutin ang tanong na gaano kayaman ang boyfriend ni Andrea Brillantes, he is rich enough para bigyan siya ng sanctuary na kailangan niya. Sa tingin niyo ba, mas okay talaga para kay Blythe ang non-showbiz boyfriend na low-key rich katulad ni Francesco? O mas bagay pa rin sa isang guy na galing sa celebrity world? At tingin niyo ba ito na ang endgame para sa kanya? I-comment ang thoughts niyo sa ibaba at babasahin ko lahat yan.